Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer for today, si Ms. Drizzle Nanyong, kasama pa rin si Ms. Stephanie Vicente. And of course sa ating master control, kasama naman natin ang katuwang natin, si Mr. Milo Junela sa Wirecast, si Hero. Kami po inyong napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Live broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan naman ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters. Of course, courtesy yan ng mga transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli ang ating live audio streaming. Mapapakinggan din nyo po kami real-time sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones. Yan. Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Alright. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito ng Biyernes? I hope you're all doing fine. And sana po ay ika nga lahat kayo nasa mabuting kalalagayan. At safely nakarating na sa inyong mga destinasyon kung ano man ang inyong mga pupuntahan ngayong araw na ito. Mukhang maluwag na ang kalsada. Ang mga kalsada, medyo wala nang mga traffic, di ba? Kasi wala na yata. Tapos na yung nag-conclude na yung rally ng Iglesia ni Cristo dito sa may Liwasang Bonifacio. So, expect natin na babalik na sa normal, hopefully, ang daloy ng mga trapiko sa ating mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila, maging dito sa Quezon City. Pero alam nyo mga kababayan, tututukan natin ngayon ay unang-una itong nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa inyo pong pagkakaalam, sa mga hindi pa nakakaalam, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers na sumusubay sa ating mga OFWs at sa ating Filipino diaspora na sumusubaybay sa atin sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast at ng ating Facebook broadcast. Sa Lunes po, araw sa Pilipinas, which is July 6, magsisimula na po ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At ayon po sa Senado, sa pangunan ni Senate President Win Gatchalian, handang-handa na po ang Senado para pagdausan ng impeachment trial. Sa panig naman ng House Prosecution Panel, handang-handa na rin po sila para sa pagsisimula ng impeachment trial. Okay, ganun din sa panig ng Defense Council ni Vice President Sara Duterte. Pero may makakausap po tayo ngayon sa ating programa, walang iba kundi si Father Joselito S. Sarabia. Siya po ang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Bakit natin kakausapin si Father Joselito Sarabia? Unang-una, si Father Joselito Sarabia po ay isa sa mga complainant. Para maisampa ang kasong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isa rin po si Father Joselito Sarabia na masidhing itinutulak ang accountability at transparency at dapat managot sa mga tiwali, korap at mga opisyal ng pamahalaan ng gobyerno na gumagawa ng katiwalian. Kabilang na po dyan yung kanyang pagsusuot ng t-shirt na may mensahe na laban sa katiwalian. Nakasaad doon sa kanyang suot na t-shirt sa mga kurap at sakim, nakabantay ang bayan. Samantalang doon sa harap naman ng kanyang t-shirt, nakaprint doon, Convict Sara Now. Alright, sige. Pero ang tanong siguro ng ating karamihang mga kababayan, si Father Joselito S. Sarabia, isang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish.
meron bang issue dito patungkol sa paninindigan ng simbahang Katoliko sa takbo ng politika sa bansa ngayon? Dapat ba na makialam o makisawsaw ang simbahan o anumang relihiyon, simbahang Katoliko man o Iglesia ni Cristo na nagsagawa ng mga surprise rally nitong mga nakalipas na araw sa anumang usapin patungkol sa politika? At kung dapat silang makilahok, bakit? Ano ang basihan? Okay? Nasa linya na po natin ngayon si Father Joselito S. Sarabia, ang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Maganda umaga po, Father Joselito Sarabia. Okay, wala pa. Bumitaw. Okay, sige. Tingnan natin kung maibabalik natin si Father Joselito S. Sarabia, ang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Ayan. Ulitin ko si Father Sarabia po ay isa sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon sa kanya, ang paghahain ng kaso ay hindi lamang usaping politikal kundi isang moral at relihiyosong tungkulin. Alright, nasa linya na po natin ngayon si Padre Joselito S. Sarabia, Parish Priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Magandang umaga po, Father Joselito Sarabia, at welcome po sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Father Sarabia, sa pagpapaunlak po ninyo sa akin dito sa ating programa sa Global na Tayo. Okay? At siguro po ang unang katanungan po namin ngayon sa inyo ngayong Lunes po kasi, July 6, formal na magsisimula ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte bilang isang sa Senado bilang isang impeachment court. Ano po ang nyo dito? Reaction nyo dito? At unang-una kasi maraming kaalyado pa rin. Hindi po natin maitatago ang katotohanan na marami pa rin kaalyadong politiko maging sa Senado at sa Kongreso ang Duterte clan. Ano po ang inyong inaasahan, Father Sarabia, sa Lunes? Ang inaasahan ko ay sundin yung rules ng Senate Impeachment Court. At tingin ko kapag matupad lang yung daloy ng impeachment ay lalabas yung katotohanan. Ako gusto ko rin marinig yung bawat panig eh. Mm-hmm. So dahil si Vice President Sara hindi umarap sa Justice Committee sa Kongreso, dito nila lalahad, magkaroon ng bloodbath dito sa impeachment trial. So I hope na malabas nila yung counter evidences nila. Dahil basically doon sa Congress, sa lower house, narinig lang natin yung panig ng mga complainants at mga evidences presented by the AMLA, yung mga bank accounts, yung mga witnesses, yung mga videos. So hindi talaga yun na bigyan ng tugon ng ating mahal na Vice President at ng kanyang mga lawyers. So I hope na malabas yun at gusto ko rin marinig yung mga reaksyon, mga kuro-kuro at doon natin makita kung sino yung matalino, logical at reasonable na mga senador natin dyan sa impeachment court. Father Sarabia, inaasahan nyo ba magiging maayos, smooth ang kabuuan ng impeachment trial? Alam naman natin na marami pa rin, tulad na sinabi ko kanina, marami pa rin mga kaalyado ang Vice President. Sa tingin ko, kung si Cheese yung mamumuno and they go by the rules of court nga, due process, sa tingin ko, magkakaroon naman ng organized debate sa ating impeachment court. Yung mga prosecutors, alam ko, kilala ko ang marami sa kanila, prepared sila. Okay. Kasama ng mga private prosecutors. So, pinaghandaan nila ito at I think yung preliminary markings nila ng evidences and the rest mukhang naging smooth naman. So I hope maging smooth na rin ang trial. Although siyempre may mga panggulo talaga dyan.
But I hope na ma-dispose agad yung mga motions in a diplomatic, respectful way. Alright. Pero Father Sarabia, kayo po ay nag-file din ng impeachment complaint laban Opo, kay opo. Vice President Sara Duterte. I think the third impeachment complaint. Correct me if I'm wrong, Opo, Father. opo. Kahit last year po, kami din po yun. Mhm. Yung mga pari din yon at mga madre. Tapos this year, mga lawyers, mga pari, mga madre din kasama Mhm. namin. So we are saying na hindi lang ito legal issue, Mhm. moral issue ito dahil pag nanakaw ito at pag betray ng public trust, leadership role natin as stewards in Mhm. our country, in our nation. Mhm. So yun po yung pinanggagalingan namin. So pagdating doon, I'm interested hindi sa resulta ng votation eh. Una-una sa presentation ng mga evidences Mhm. at malahad yung katotohanan. Mhm. Marami kasing mga fake news ang umiikot ngayon Mhm. at mga istorya na narratives sabi natin, especially ng mga DDS na hindi totoo. Okay. Kapag malabas itong mga detalye ng mga bank records at hopefully yung BIR din mabuksan, sa tingin ko maraming mga kababayan natin mamumulat at ang iba ang parang blindly following lang talaga Yes. ay antig din at baka magbago yung kanilang pananaw sa ating Vice President. So you are hoping, Father Sarabia, na mabuksan nga itong BIR box na ito. Opo, dahil naging very careful sila sa lower house dito. I was there nung hindi nila binuksan at sabi nila hintayin nila yung proper venue which is the Senate Impeachment Court. Mhm. Dahil parang to protect din yung BIR at to protect din yung process. Baka ma-question naman ng Supreme Court. Mhm. Alam mo naman, naimasok na itong Supreme Court sa impeachment process na supposedly fully task lang ito ng Congress. Ngayon pwede na ma-check anytime ng Supreme Court yung action Mhm. ng impeachment court. Na sana hindi. Alright. Pero yun, kaya naging careful yung lower house Okay. to do the impeachment process. At sa tingin ko, yun yung proper forum to Mhm. open yung BIR box na yan. Pero may ginanap pong misa, no? Misa para sa katotohanan. At Opo, pagkakaisa kami din kahapon po. nun. Kahapon. Opo. Personal nyo Ako- nakausap yung ilang miyembro ng prosecution panel. May particular po ba kayong tagubilin at mensahe sa kanila kasama ng inyo pong mga kapwa kaparian para sa kanilang ngayon ika nga pinakahihintay po ninyong paglilitis o impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Sa akin, I believe nagawa na nila ang lahat ng preparations. Ang kailangan lang yung kabanatagan ng loob, presence of mind, at openness sa dikta din ng Holy Spirit sa kanila. Mhm. Dahil minsan hindi natin alam kahit na akala natin alam na alam natin, pero minsan may mga surprises Mhm. sa mga situation that are intense at hindi natin unexpected, nawa gabayan sila ng espiritu ng katotohanan at katwiran para ma-solve yung mga issues presented to them. Alright. Ako very very confident ako sa head ng impeachment team, si Congresswoman Luistro, at of course si Diokno ay doon, si De Lima very articulate. So yun po yung sa tingin ko they will clearly present the evidences para sa sambayan ng Pilipino. Mhm. Mhm. Kapag mag-negative din yung sa tingin ko lang sa tingin ko parang as of now dahil hindi nga natin narinig yung side ng Vice President, as of now parang ang hirap mag-dismiss or tawag dito
let go, I mean, hindi husgahan ng conviction ang Oo. Vice President based on existing evidences, including yung video niya lang yung Mhm. gusto niya patayin yung presidente, Yeah. yung asawa at si Romualdez. Ay grabe yun. Mhm. Para bang sa mukha pala makikita mo yung tono, nakakatakot yun. Mhm. Kahit Mhm. mayor magsabi sa atin ng ganun, matatakot tayo much more sa Vice President at Duterte Mhm. na Mhm. nagmamalaki na pumapatay. Alright. So yun po yung kwan lang. At si Falsis ba yun? Okay. Na bigyan ng suspension ng Supreme Court. Mhm. Sa pagmumura lang ng isang beses, no, sa post pa sa social media. What's more, ito yung video at intent to kill with Mhm. full force, intention, and may plano talaga. So yun po yung Mhm. kaya isa na yun sa and of course akin, as working for EJK families, gusto po namin makita paano na-spend talaga yung confidential fund Mhm. para sa finance ng patayan during drug war ni Duterte. No, Mhm. isa po yun sa aming malaking pagdududa na nagamit, no, or parang idea na nagamit yung confidential funds ng mga Duterte para sa to finance yung no, mga suhol sa mga pumapatay during that time, including some officers in the PNP. Mhm. So Mhm. yun po nakakabahala. At ikalawa, paano din nagamit yung confidential funds to finance yung mga trolls. Alright. Trolls ng Mhm. TDS na Mhm. nagsaspread ng lies and everything. Okay. Pero bukod dito sa pagsasagawa po niyo ng misa kahapon, meron pa kayong mga activities na nakatakda ngayong weekend, tama po ba, Father Sarabia? Opo, bukas ay magkaroon ng Jericho March sa Senado. I think this is a prelude already para sa gagawing impeachment trial sa Monday. Mhm. So we will pray around the Senate. We would march around the Senate area to pray for our senators and to pray for our nation. Alright. Well, Father Sarabia, alam naman po natin na nitong mga nakalipas na araw, nagsagawa ng surprise rally ang Iglesia ni Cristo dito sa Opo. may bahagi ng EDSA. And then lumipat sila ng Liwasang Bonifacio. Mhm. Tapos na ngayon. Pero ibig sabihin, marami akong nakakausap at marami lumalabas sa social media at sa mga mainstream media na napakaraming na perwisyo nung bigla ang rally na yon ng Opo, Iglesia ni opo. Cristo. Okay, Dahil alam maraming ko hindi po, nakapasok. wala, Oo. Eh, wala, I walang, don't want to make a question na pwedeng pagsimulan ng animosity between ah, the church, the Catholic Church and the Iglesia ni Cristo. Pero anong pananaw nyo dito? Sa personal yung pananaw, anong personal pananaw nyo dito personal ko na sa pananaw protestang ginawa talaga. ng INC? Yes, ang nangyari kasi, surprise ngayon eh. Alam ko wala silang permit sa first day. Mhm. Tapos saka na lang nila na-secure yung permit. So sabi nila wag baluktutin yung batas, pero sila nagbaluktot ng batas. Alam naman nila bawal mag-rally, walang permit. Mhm. Tapos talagang hinarang yung bus doon sa EDSA. Causing mga iba hindi nakapasok sa opisina. Tapos so it was really a blatant disruption of no, yung EDSA. Maraming dumadaloy sa EDSA. So yun, sana huwag ganon. Okay. Lahat naman tayo Pilipino will be considerate to each other sa mga nagtatrabaho. Napeperwisyo ang lahat regardless anong reliyon natin, di ba? Yes. So, Pero anong reliyon natin? Anong pagkakaiba ng pagsasagawa ng mga rally ng halimbawa nung Trillion Peso March, nitong sinagawa na rin yung mga Yeah. activities po ninyo kahapon, misa, plus yung magiging activity nyo this weekend.
at iba pang mga susunod na maaring maging aktibidad na hindi naman kasama ang iglesia pero involved din ang ibang mga religious group like the Catholic Church and priest na katulad po rin. What makes that different from the Alam INCs? mo, ever since nagko-coordinate talaga kami sa PNP, sa local government para sa mga permit. Pagkatapos open pa rin yung passages, no, yung mga ang daloy ng traffic, especially. So isa po yun. But of course ako wala akong problema. They have all the right to express their views, no? Kapag ganon, kahit actually yung alam naman natin at inamin naman nila na to defend Marcoleta talaga. Ayun kuha na yun. But more than that, sa tingin ko ay to flex their pressure also, their parang organisasyon na dito kami pa rin para kay Sara Duterte. No, so parang ganon yung message nila, but no, kaunti na lumapit sa kanilang tumugon sa kwan. Dahil di ba si Mike Defensor, si Singson, lahat sila may kaso May kaso sila tapos yung 75 million ni Marcoleta hindi lang yung barya. Grabe. Okay. So if government official can take monies like that, no, ano lang mangyayari sa atin, no? So Pero lahat na lang hindi natin maalam kung may favor na hiningi, pero just receiving ay bawal na kaagad, no? Graft and corrupt practice po yan base sa ating lahi. alright. Pero Father Sarabia, okay. So ibig sabihin hindi ba nagagamit dito? I'm going to take the position of the a devil's advocate, if you would permit me to do so, Father. I would take the role of a devil's advocate here. Pero hindi ba parang nagagamit ang simbahan, may it be the Catholic Church or the INC or sabihin na natin yung iba pang mga religious denominations, religious beliefs, pagdating sa mga ganitong usaping political, hindi ba parang nagagamit ito to advance their own personal interest? I cannot speak po para sa Iglesia ni Cristo, pero sa amin especially, ang pinagkaiba namin kasi ay detalye ang aming sinusunod na batas. May code of canon law kami, may social teachings of the church, no, na sinusunod. At yun talaga, sabi namin, ito kapag mali, no, kapag not for the common good against human rights, against tawag dito, against the poor, preferential option for the poor, talagang mangunguna kami, lalabas kami bilang propeta ng Panginoon din. So yun po yung kwan. So hindi po nanggagaling sa obispo nga yung initiative Dahil kami mga pare, alam na namin na ito talaga Sa seminaryo pa lang naturuan na kami na ito So it's something na organic at personal initiative po. Hindi top down po yung amin. Para bang may basis dahil kwan. So Okay. hindi ko alam sa iglesia ang palaging impression natin ay ang mga manalo ay nagbaba ng kanilang desisyon at sumusunod ang kanilang mga followers. Sa amin po, kahit may mga pari po kami, may mga pari na pro Duterte. No, at they could express themselves. Wala po problema. But say, kaunti lang sila. Kaunti sila. At yun nga po, hindi po ito palakasan, hindi po ito kung sino tayo sumasandal. Base po sa reason, base sa facts, base sa experience po natin. Yun po yung kwan. Alright. So, very crucial po yung community discernment. At sa amin po, may grupo kami mga pari, clergy for good governance that sumasubaybay po sa mga ganap dito sa Pilipinas. Pinag-uusapan namin, we consult our superiors, we consult our bishops
Pagkatapos yun po, yung mga kasama namin, basic Christian communities, yun po. So lahat po involved. Okay. At kung nag-object po, okay lang po. Hindi namin, hindi Yung ba yung namin Father Sarabia, yung ba yung pagkakaiba ng yun po ng yung simbahang one. Katoliko sa iglesia? Kasi marami nakakapuna na I hope you would permit me to lay this out. Marami nakakapuna na pag ang iglesia daw po ang nagsabi, nagutos, talagang hindi mababali, susunod yung mga miyembro. Yun po Pero yung yung simbahang Katoliko daw po, watak-watak, hindi mo po. makuha sa isang utos o sa isang command. Watak-watak, hindi katulad Opo. ng iglesia na pag sinabing isa, talagang pag sinabing sulong, sulong talaga. Opo. Especially sa mga issues na national, no? Especially involving leadership, involving economics, medyo iba-iba yung analysis. Pero when it comes to morals, yun, medyo nagkakasundo ka agad, no? About divorce, about kahit homosexuality, gay marriage, no, contraception, medyo mabilis sa ganon. Mhm. Pero other things like mining, so yung CBCP have discerned it and made policies na to let go. Huwag na tayong humingi sa mga nagpapalakad ng mga minahan. Mhm. So yun, we follow that dahil si Pope Francis for 6 years have been bombarding us with how to care for our common home. Mhm. So merong ganon. Ngayon si Pope Leo is about again yung yung danger ng digital world. So doon naman doon naman kami bumabantay. Mhm. Kaya very crucial ngayon yung pagbabantay namin sa social media. Mhm. At grabe po ang talo sa atin talaga ngayon ay mainstream media. No, natatalo na ng mga trolls yung media. Parang 38% na lang naniniwala sa mainstream media. Mhm. Madali siraan ng mga vloggers na ito ang mainstream media. Kayo bayaran kayo ng media. Anong sabi nila kaagad? Pero yun nga, hindi natin ma-fact check yung mga vloggers na ito na most of them had been paid trolls already. Especially, ay naku, sana hindi magkakatotoo na funded pa ito ng China or mga politicians na mga bilyonaryo. Alright. Well, with that, Father Sarabia, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo. Meron pa po kayong mahalagang mensahe sa ating mga faithful ng Catholic Church at sa kabuuan po ng ating sambayanan. Go ahead po, Father Sarabia. Yeah, ang akin ay manalangin tayo sa prosesong ito. And I hope na anuman ang pinagdadaanan natin will awaken us kung paano natin pinapalakad ang ating demokrasya sa Pilipinas. At the same time, maklaro natin ano talaga yung priority natin, ano yung mahalaga, ano yung hindi dapat natin gawin sa ating kapwa, sa ating bayan, lalong-lalo na sa moralita. Ang gusto ko lang talaga being part of advocates for accountability ay magamit yung budget ng ating gobyerno para sa buhay ng moralita. Dito ako sa Payatas, no? In need for livelihood, for housing pa rin, yung marami natin. May mga kapatid pa rin tayo na once or twice silang nakakain sa araw-araw. Sana matugunan ito. Let's bring our farms, our market, our communities together. At para maging sustainable yung growth ng Philippines, hindi lamang para sa mga mayayam. With that, Father Sarabia, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob po niyo sa amin. Thank you very much. Thank you for so your much, time. sir. God bless us. Si Father Joselito S. Sarabia, ang ating pong parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish, at isa po siya sa mga nagsampa po ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial. Okay? At siyempre isa rin po siyang aktibo na sumasama at sumasali dito po sa mga movement o pagkilos, mga activities
na sinagawa kahapon, lalong-lalo na dun sa isang misa kahapon, at yung mga activities na gagawin ngayong weekend na ito as the impeachment trial begins on July 6 laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampag dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy ang sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas Service, World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Alam niyo po na naghahanda sa mga kababayan nating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora dyan sa Spain, maging dito sa France lalo na. Dahil naghahanda po ang Spain at France sa panibagong posibleng heatwave na maaring magdala ng temperatura hanggang 44 degrees Celsius o centigrade sa mga susunod na araw. Ano po? At meron na pong mahigit sa 2,000 katao ang nasawi sa dalawang bansa, sa Spain at sa France dahil sa matinding init nitong Hunyo. At itong ayon pa sa isang report sa mga darating pang mga araw, matindi pa yung mainit at yung hangin na magdudulot ng tuloy-tuloy na mataas na temperatura. Lalo na sa timog silangang bahagi ng mga maaring umabot sa 42 to 44 degrees Celsius. So alamin natin ang sitwasyon ng ating Philippine Embassy sa France at ang ating mga overseas Filipino workers and ating Filipino diaspora living and working sa bansang France. Kasama po natin ngayon ang ating Philippine Ambassador to France at kilalang-kilala nyo po ito. Talagang very, very familiar sa inyo ang pangalan na ito sapagkat madalas din natin siya nakakasama, nakakausap nung siya Undersecretary pa ng Department of Foreign Affairs. Pero ngayon siya po ang ating Philippine Ambassador to France, His Excellency Eduardo Jose de Vega. Magandang umaga po, Your Excellency de Vega. Welcome po sa Radyo Pilipinas World Service. Umaga at salamat na nalalapan niyo ako. Salamat po. Magandang umaga. We will never forget your name, Yusek Eduardo de Vega. Ngayon ay ambassador ng Pilipinas sa France. And we miss you dito sa ating Radyo Pilipinas World Service. We miss you a lot. Kaya napakalaking bagay po nito na makausap po namin kayo muli. Now, being the ambassador of the Philippines sa France.
Alright. Ang unang katanungan ko po ngayon, Ambassador, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Filipino sa France kaugnay ng matinding heatwave? At may naitala na bang mga naapektuhan ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong ng embahada, Ambassador De Vega? Okay, yung number one na masasabi ko po, syempre, nagkikinamay tayo sa mga nasawi, no? Pero walang Pilipino so far na affected, no? Mhm. Wala sa mga nasawi o na dala sa ospital, wala pa kaming report ng Pilipino, kahit isang Pilipino na nagka-problema gano'n, no? Mhm. Kasi po, meron na tayong advisory noon pa na binabala natin Pilipino, maganda sila, gano'n. Mhm. Alam niyo mga kababayan natin, ano yan resilient yung mga yan ang problema kasi dito sa heatwave, hindi na may heatwave kasi talaga naman umiinit ang mundo. Okay. May climate change, Mhm. umiinit. Ang problema lang kasi sa Europe, hindi usong aircon. Ha? Pupunta kayong Europe, kukunti lang ang building na ito. Meron silang heater para sa winter. Ang construction ng mga building dito is to keep the opposite, no, to keep warm. Mhm. Kaya Mhm. pag uminit, talagang umiinit. Tapos hindi na mauso aircon dahil ang sabi nila environmentally conscious sila, no? Aha. May mga kababayan natin, naganda na yan noon pa yun Karamihan sa kanila, may binibili dito mga portable aircon. Okay. Yung mga maliliit lang Aha. na portable na pwede sa isang kwarto or electric fan man lang, no? Mhm. Tapos kasama sa advisory na palaging alam na natin yung basa, keep warm, keep hydrated, kung walang importanteng lakad, wag nang lumabas. Kaya sumusunod naman sila. So 40,000 Filipinos dito. So far wala pang affected, kaya sana ganoon. Itong linggo po mismo, Aha. walang heatwave. Itong linggo, normal lang yung weather itong linggo, pero next week babalik. So Okay. ang heatwave. Kaya nag-aanda mga Pilipino. Alright. So, anong araw yung talaga matinding naranasan yung matinding init dyan sa France, Your Excellency? Last week, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no? Yung isang linggo. Ang malas ko mismo, nangyayari naman talaga yun, no? May mga ibang mga lugar dito na wala ng kuryente Mhm. dahil hindi kaya ng mga power generator dahil yung lahat-lahat gumagamit bigla ng mga aircon. Mhm. Ako mismo sa residence ko, saan ako ngayon mismo, no? Madaling araw ngayon sa France, Mhm. alas 3:30 ng umaga. Pero kinakausap ko kayo, no? Anong nangyari? For 12 hours, wala akong electricity. Wala Sabi ko, kuryente? pati sa France pa pala pwede mangyari. Wala akong electricity. Natulog ako. Walang aircon, walang electric fan, walang ilaw, walang internet. Namatay pa yung cellphone ko dahil wala nang charge, no? Kailangan mo i-charge yan. So sabi ko, iba to. Pero, awa ng Diyos, lumikas, bumalik din yung kuryente next morning. Mhm. Tapos, wala akong narinig Mhm. Alright. Medyo isang lugar lang, konting streaks lang naputulan ng kuryente, no? May isang embassy, nasarap pa silang isang araw, wala silang kuryente. Aha. Kaya bago talaga. Yung iba rin kamatayan dito, dahil may mga tao na naliligo sa ilog, no? Sa Seine River o kung Yes, saan. yes. Hindi naman ganun ka-healthy yun, no? So, siguro yun ang dahilan. Next week, baka umabot ng 45, Nako. 44. Mhm. Mhm. Alam nyo, kaya yun basta may aircon Yung problema, walang aircon Yeah. ng karamihan ng lugar. Okay. So, pag nasalan lang natin, yung mga Pilipino dito, karamihan ng mga apektado may edad mga senior citizen, mga Pilipino dito, syempre, OFWs, workers, so they're usually younger. So, surviving sila. At, kabayan, pwede ba ako magbigay ng mag-announce yan ng aming hotline number para sa mga Go ahead po. Ito yung mga, kung may kamag-anak din kayo dito, tapos hindi nyo makontak, gusto nyo kausapin ng embassy. Ito, no? Yung area code ng France, +33. Tapos, ang number, 680 Mhm. 115271. Ulitin ko po, +33 Mhm. 68 011 5271. Yan ang kukontakin ng Alright. kababayan natin.
Pero pwede rin po kayong ma-reach out through social media, halimbawa sa mga Facebook account ninyo, website. Yes, meron kaming Facebook account, yung Philippine Embassy in France na po. Pwedeng ma-reach talaga kami. Okay. So, sa kasalukuyan po, nabanggit nyo yung ating mga OFWs o Filipino diaspora kasi meron tayong mga workers din po dyan. Saan ba sila nakakonsentrate yung mga OFWs natin? Anong sektor po ng trabaho, Ambassador? Karamihan ay caregiver ng mga bata, no? Nag-aalaga ng mga bata o ng mga matatanda sa Paris. Pasensya na po. Yung sa pangalawa, nandun sa south of France, sa Nice, Marseille, kung saan yung dagat, yung Mediterranean, ano sila, ang trabaho nila doon usually nag-aalaga ng yung summer homes, sila yung, kasi may mga summer homes, so, yung mga housekeeping, mga mayaman, mga foreigner, tapos sila yung caretaker doon. Ang maganda doon sa south, usually dapat mas warm doon sa south, no? Pero hindi, mas maganda pa nga yung weather sa south. Sa gitnang south ng France, no, kaysa sa dito sa north, sa Paris. So karamihan niya merong konting mga students at even mga professional workers, no, sa digital economy, sa sciences, may konti. Wala tayong doktor or nurse dito. Okay. Pero yung iba-iba, teachers meron. Kasi hindi naman masyadong 40,000 Filipinos, hindi kasi dami ng halimbawa Italy or UK. Kasi maraming colonies yung France. Doon sila kumukuha ng mga workers na... Oo, kasi mga French speaking, no? So, kaya kunyari, halimbawa dito sa Vietnam, 40,000, 50,000 dito ang Vietnam, sa million. So, gano'n po. Pero gano'n po, mahal na mga Frances din mga Pilipino dahil, tayo, law-abiding citizen, alam naman ninyo. So, gano'n. Kaya ito sabi ko, sa Timog, sa south ng France, maraming Pilipino doon, pero they're safe. Tapos dito sa north, sa Hilaga, Ilagang Pransya, dito tayo merong alam mo yung pinakamainit dito, mas mainit pa rin sa Sahara Desert. So, ibang klase, no? So, hindi ko maiisip na yung nangyari. Kasi last winter, yun din ang nilibago mga tao. Kasi kung tayo sa Pilipinas, natural na yan kasi diba? Maraming aircon At saka sanay na tayo buong taon Oo. Ito kunyari may four seasons, as late as, July, as late as April, minsan mababa pa ng 8 degrees, 6 degrees. Ganong kalamig. Yung weather, 10 degrees. Ito, bigla lang 40. Malaking adjustment. Nasya-shock yung katawan pero nila. Kaya natin yan. Oo. Kaya natin yan. Alright. So, ang good news dito, Ambassador De Vega, wala pa tayo na confirm na casualty o nasawi sanhi ng nararanasan mataas na temperatura sa France. Wala tayong Pilipino. Wala po. At asahan natin wala pa. Pinag-arasan na natin yan. At ganun pa man, meron tayong hotline number kung may problema. Okay. Thank you very much, Ambassador De Vega. Umaga po. Nice to hear your voice again. Nice to hear your voice. Nice to hear your voice again. Alam nyo, tulad ng dati. Palaging concern sa mga kababayan natin sa broadcast. Mga kababayan, mabuhay kayo. Ulitin ko, Yusek tuloy. Ambassador De Vega, namimiss namin kayo ni Jam, ha? Kilala nyo naman si Jam. Sige. Salamat. Okay, thank you very much. Thank you very much. Ang ating pong Ambassador Eduardo Jose De Vega, ating Philippine Ambassador to France, na dati pong napakatagal na nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Foreign Affairs bilang spokesperson ng DFA. Nice to hear your voice again, Yusek De Vega. Magandang balita, wala tayong naitalang Filipino na nasawi or sabihin na natin nagkasakit. Batay po sa impormasyon na kuha natin sa ating Philippine Embassy, sanhi po ng matinding init na nararanasan sa Europa, particularly sa France. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang.
magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Bago po tayo tuluyang magpatuloy, gusto ko munang mag-shout out kay Miss Melanie Baldos Reyes. Yan. Ating masipag din na ika nga kapatid sa hanap buhay dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Miss Lani Baldos Reyes. Shout out sa iyo, Lani, and thank you very much for hooking us up with Father Sarabia. Okay? And thank you very much dun sa mga questions na nagamit din naman natin para kay Father Sarabia. Thank you very much. And ingat sa mga beat ninyo dyan. Hindi lang kay Lani Baldos Reyes at maging sa iba pa nating mga beat reporters sa iba't ibang importanteng points dito sa Metro Manila. Alright, dumako naman tayo ngayon. Nako, magandang balita ito. Matutuwa ang mga GSIS members nito, mga GSIS active members. At palagay ko, pati mga pensioners matutuwa nito, mga GSIS pensioners. Dahil mukhang pera pag-uusapan natin dito. Okay? Kasi pinalawak po ng GSIS o ng Government Service Insurance System ang Balik Ginhawa program. Matatandaan po ninyo nung tumama itong kalamidad, lalo na nung lindol. Natatandaan niyo yung lindol sa Mindanao na nakaramdam tayo ng I think 7.8 na lindol. Diyan sa bahagi ng Davao Occidental, sa Sarangani. Naglabas po ng iba't ibang mga suporta ang gobyerno para sa ating mga kababayan, both sa private and sa public sector. At sa public sector o sa government sector, kumilos kagad ng GSIS. Gumawa sila ng tinatawag na Balik Ginhawa program. Okay? At yung Balik Ginhawa program na ito involving moratorium ng mga loans. Pero mukhang i-extend itong Balik Ginhawa program. So alamin natin ang detalye dito. Kasama po natin ngayon mula sa ating Government Service Insurance System, GSIS. Makinig kayong mabuti ha. Yung mga government employees natin, lalong-lalo na yung mga miyembro, active members ng GSIS. Kasama po natin ang Senior Vice President ng Luzon Group Government Service Insurance System. Walang iba kundi si Senior Vice President Raquel de Guzman Buensalida. Maganda umaga po, Senior Vice President Buensalida, at welcome po sa programang Global na Tayo. Maginhawang araw, maginhawang umaga po sa iyo, Sir Ray, at sa iyong mga tagapakinig at tagapanood na rin. Maginhawang araw din po at mapagpalang araw po sa inyo at sa GSIS, Vice President Buensalida. So, ano po itong Balik Ginhawa Program 2? Ito ba extension ng Balik Ginhawa Program na una na po nyo na ipatupad nung tumama yung lindol sa Mindanao? Actually, Sir Ray, ang Balik Ginhawa 2 program, tama kayo, extension siya, pero at the same time po, mas pinaganda natin, mas pinadali natin ang pagbibigay ng agarang tulong. So, loan moratorium po ito na tinatawag. Kung maalala po natin, lagi pong ang nagiging tugon ng gobyerno pagka may mga kalamidad. Actually, para rin po ito dun sa energy crisis na dinanas natin because nga of the war sa Middle East. So, ang ginawa po natin ay magbabalik tayo ng kanilang mga loan amortization na naibayad na nila dati pa. Yun po yung design nito. Pero ibig sabihin po nito, yung deduction nila sa kanilang mga buwanang payroll, tuloy-tuloy. Pero kung nakapag-remit po sila, nakapagbayad sila mula Disyembre 2025 hanggang May 2026, maaari po itong mai-refund ng GSIS. Teka, ulitin ko lang yun, Vice President Buensalida. Ano yung mga
covered nung Balik Ginhawa Program 2? Okay. Ang covered po nito, lahat po ng may mga active loans. Tama kayo, pati pensyonado po matutuwa. Kasi Okay. hindi lang po ito sa mga miyembro, pati pensyonado na merong active loan sa GSIS. May exception lang po tayo, may dalawa lang pong loan na hindi qualified. Yung GSEL at GBEL, yung solar energy loan, tsaka bike and e-mobility loan, hindi po siya kasama sa saklaw ng programang to. Pero all other loans po ng GSIS na pati housing loans, pwede pong ma-refund basta po nagbayad po sila mula December hanggang May 2026 and hindi po due and demandable yung kanilang account. Pag sinabi po nating due and demandable, hindi po sila lumaktaw o hindi nagbayad ng umabot sa 6 na buwan. So kahit po may arrears sila 1-2 months, okay lang po yon, magkukwalify pa rin po sila. Wag lang pong lalampas sa 6 months kasi naman, di po ba sir, pagka naman, paano naman po kami magre-refund kung wala naman pong natanggap na bayad? Ganun lang po siya. Pero pinadali po siya, mas pinaganda siyang programa talaga. Alright, so pwede yung maski na may conso loan, pwede yung maski may GPAL loan, pwede yung maski na may calamity loan, housing loan. Hindi lang kasama yung hindi lang kasama yung mga green lane loan programs ninyo. Yes, yung green loans po natin kasi ka-o-offer pa lang po ng GSIS niyan. Wala na po tayo. Pwede po 'yon, marere-refund po itong mga to. Ang kanila pong dapat gawin, check lang nila sa kanilang GSIS Touch na application. Makikita po nila doon yung kanilang mga ang eligible na loans. Kasi per loan po ang tinitingnan natin, hindi po yung per member. So kung member ka, may 5 kang loans. So makikita mo doon, loan number 1, qualified. Pwedeng yung loan number 2 mo, hindi qualified kung ano man ang dahilan. Pero doon nyo po malalaman, makikita na rin po doon kung ano yung magiging amount ng loan. Okay, pero halimbawa, meron akong GPAL, halimbawa, Vice President Ben Salida. Meron akong GPAL, meron akong conso loan, meron akong housing loan, meron akong calamity loan. Ano po? Pwede akong mag-apply ng moratorium dun sa lahat na yon o sa 3 lang? Wala pong limitasyon. Basta po eligible yung loan, pwede. Ba talaga? Pwede po, Ang laki laki Oo, maganda siya. Pwede pong sabay-sabay. Pero ganito po, maganda po is, depende po sa pangangailangan natin. Pero kung talagang kailangan natin ng agarang tulong ngayon, pwede po i-check nyo lahat yon, i-click nyo, i-apply nyo lahat yon. Pwede naman po, 2 lang muna ngayong buwan. Kasi ito palang kailangan ko, pero baka next month, mag-e-enroll ang mga bata. Then i-click ko na yung iba. So pwede po nating planuhin. Pero po ang time po to avail of this is July 1 hanggang October 31, 2026. Basta po mag-apply tayo within that period, pasok po yan, sa ating refund. Walang interest. Yan ang maganda. Buti binanggit ninyo. Wala po siyang interest, walang penalty, walang hidden charges. Ang mangyayari lang po, syempre kung na-refund po, halimbawa ng 6 na buwan, yun pong loan term ninyo, madadagdagan ng 6 na buwan dun sa huli. Yun, so, okay. Syempre naman po, kailangan naman pong maibalik, di po ba? Pero wala po siyang hidden fees, no hidden charges. Wow, Tsaka okay. fully digital po tayo. So kailangan po, mayroon tayong bank account So ang pag-a-apply po, hindi na po kailangan talagang pumunta ng any GSIS office. Sa telepono lang po natin, basta meron tayong GSIS Touch, nandun na po, mag-a-apply tayo. Hindi rin po nito kailangan na aprubahan ng ating agency authorized office. Wala na, hindi na po siya dadaan doon. Kaya ang bilis-bilis nito. Hindi na mangungulit yung empleyado sa HR, sa personnel. Opo, hindi na. Hindi na. Ano po tayo, fully automated. So pag pinlik po nila yon, ipaprocess siya ng GSIS at i-credit po yan sa kanilang GSIS member bank account. Pinire-remind po namin ito kasi minsan po nagkakamali. Chine-check nila sa kanilang payroll ATM. Hindi po doon. So sa UMID, kumbaga sa GSIS UMID. member bank account. Doon i-credit. Ibig sabihin, yung UMID yan, yung accredited ng UMID na bangko. Yes po, oo. Yun po yun. Ano ba yung mga bangko na yun? May Union Dalawa Bank. lang naman po ang pagpipilian, Land Bank or Union Bank. So kung ano po yung inelect nila dati, na gusto ko Union Bank or gusto ko Land Bank, yung pong ATM na yun, doon po sila mag-check. Hindi sa payroll account nila. Ayun. So, hindi sa payroll. So, madalas nagpupunta kasi sa Land Bank, Vice President Ben Salida. Kala nila nandun. Kala na nandun doon. Okay, sige. So, alright. So, pwede rin ang, yung mga GSIS members, halimbawa, wala pang isang siguro naman, wala pang nag-a-apply ng loan na
isang taon pa lang sa government service, ano? Vice President Buensalida. Depende po. Kasi po ang mga loans natin, kung depende sa klase ng loan, may requirement minsan na dapat at least 5 years ka, 2 years, ganun po. So, kung nakapag-loan po sila, ibig sabihin nag-qualify sila in the past. At kung nag-qualify po sila, at hindi po lalampas sa 6 na buwan ang hindi nila paghuhulog, ibig sabihin hindi siya due and demandable, pwede po silang mag-avail sa Yun. programang to. At i-refund po natin, dapat po may nahulog sila Ulitin ko po yung period December 2025, tapos hanggang May 2026. 6 na buwan po ito. Okay. So, sa mga pensioners, may nabanggit din tayo kanina, may nabanggit din kayo, Yes. applicable din sa pension. Opo. How can the pensioners avail of this? Same din po. Kasi meron po din po tayong pension loan, tsaka policy loan. So, pwede rin po silang mag-avail nito. Same process po. Gagamitin pa rin nila ang kanilang GSIS Touch. Okay. So, kung ano yung proseso, yung length nung dapat nilang i-loan at kung kailan dapat mag-start yung proseso ng loan, the same thing with the pensioners. Yes po, pareho lang po ang ating design. Yan. Okay. Alright. Yan. So, Pwede ko po bang ipaliwanag kung bakit bago ang design ng GSIS? sige Dati po, opo, go ahead po, Vice para President. mas maintindihan ng ating miyembro, dati po kasi 'di ba pag sinabing moratorium, hihinto ang pagbabayad natin. Mhm. Diba? Hindi ide-deduct sa payroll. Base po sa experience ng GSIS, medyo nagkakaproblema doon kasi po kunwari 3 buwan, hihinto ng 3 buwan. Tapos after 3 months, magbabayad na ulit, diba? Ide-deduct na ulit. Ang nangyayari po, minsan hindi na ibabalik yung deduction. Oh, So, hindi kami nakakakolekta. May mga ganyan pong kaso. So, nagugulo po yung records, nagkakaroon tuloy ng arrears. So, ang ginagawa, kaya po natin naisipan ng programang ito, hindi, tuloy-tuloy, wag nating guluhin yung current, ibig sabihin tuloy-tuloy ang deduction, pero magbabalik tayo yung sa mga dati nyo nang nabayad. Di po ba? Para, hindi gugulo ang records, tuloy-tuloy lang. Yeah. So, di ba, dadagdag lang siya sa termino sa huli. tama Yun po kayo. yung naging design. Tama kayo dun, Vice President Buensalida, dahil ang unang-una nakaka-stress sa mga GSIS members ay yung patong-patong na arrears. Yes, ayaw po natin yan. Oo. Okay. So, sa pamamagitan nitong itong programang ito, na-address yun. Na-address yung issue na yun. Opo. Hindi na gugulo ang records, wala nang gagawin sa payroll ninyo, hindi hihinto, hindi i-go, tuloy-tuloy lang. Okay. Pero matanong ko lang, Vice President Buensalida, kamusta? Yung nag-a-apply, marami na ba nag-a-apply? Marami na ba nag-a-avail na GSIS members? Ay naku, sir. Talagang Hindi pa ba nagka-crash yung app ninyo? Ay, naku. Hindi, okay, medyo pasensya na po alam niyo po, dahil po sa volume nung Yun. July 1, nag-slow down po, hindi po magka-crash. Kayo naman. Nagso-slow down lang talaga. Kasi syempre, pag nagsabay-sabay ang gumagamit, yun talaga yung impact. Pero po ang aming IT is really on top of it. Talagang binabantayan. Alam naman namin na pag may bagong programa, may bagong offering, ay talagang dinudumog. Ayan, yan ang term na hinahanap ko kanina. Dinudumog po. Pero kung gusto niyo po, ang mga nakapag-apply na po, as of July 2, as of kagabi second day pa lang, mga nag-avail na 153,347 members na po. Wow. At ang total po, ang estimated refundable amount ng mga nag-apply na to ay 2.5 billion pesos na po. Teka. 100, as of July 2 pa lang yan, 153. Yes, 9 p.m. po, kagabi. Kagabi, July 2, 153,347. Ilan po? avails. Ilan yung nag-avail? 100? Ilan? 153,000. 1,000? Yes, sir. Tapos, Kaya ang talagang, equivalent nun, in peso, 2.5 billion Wow. worth of refund. asahan nyo po, Ang proseso po is, nako-compute na po yan, system na po talaga, we're very digital, automated, iba-bank file po namin yan. When we say bank file, prepare namin, it will be sent to your depository bank kung ano inelect nyo, whether it's Land Bank or Union Bank. Actually, mabilis po, may mga nakita ko po sa social media, nag-upgrade sila ng umaga, sa hapon, natanggap na nila. Wow, Opo, nice. maaari pong mangyari yan, Nice. maaari namang the following day pa, Nice. minsan up to the third day. Kasi po hindi namin kontrolado din kung how soon your depository bank will credit. Yun lang po yung hindi control ng GSIS. Pero kung pagpapadala lang ng bank file to the bank, mabilis po.
Aha. So, yun. So walang hindi na bumagal lang dahil bumagal yung online dahil sa dami na nag-a-apply, sa dami na nag-a-avail. O kasi may Oo nga nakakarating sa akin na hindi sila makapasok, hindi sila maka-access o kaya Oo, pasensya na, our IT is really on top of it. Nakabantay po kaming lahat. Humihingi kami ng pangunawa kasi po, dinudumog naman po talaga. Okay, alright. Pero halimbawa, curious lang ako, Vice President Bensalida. Tulad ko, halimbawa, hindi ako techie, hindi ako marunong gumamit ng mga app. Pero GSIS member ako, active member pa rin ako. Takot akong gumamit ng social media, hindi ako marunong. Pwede ba ako mag-walk-in sa GSIS mismo o sa inyong mga regional outlets para mag-avail nitong balik program na ito? Okay, ang availment po via touch. Ang advice ko po sa inyo, pwede po kayong pumunta sa branch at tuturuan nila kayo. Actually, meron po kaming tinatawag na Digital Business Center. Meron po dong mga tablets. So, online po talaga. Hindi po pwede yung over-the-counter. Wala na po yan. Okay? Mas matrabaho po kasi yan eh. So, kung talaga pong digitally challenged, maaari naman pong pumunta sa GSI and the nearest GSIS branch. At meron po tayong mga empleyado doon na tutulong sa inyo kung anong gagawin using your smartphone or kung wala yung smartphone, doon po sa aming mga tablets na available po sa aming Digital Business Center. Kasi kaya ko natanong yan, lalo na yung mga pensioners natin, Vice President Buensalida, lalo na yung mga senior citizens natin, na talagang hindi naman masyadong inabot yung digital technology na nagagamit natin ngayon. So, pwede silang pumunta. Pero hindi Yes over the po. counter, digital transaction pa rin. Hindi siya po over the counter, sir. Kasi nga, sabi nga natin, kaya ang bilis actually ng processing ng GSIS is because everything is automated. Yun. Okay. Yun. So wala pa bang Balik-Ginhawa Program 3? Wag muna, sir. Hanggang October 31 pa po ito. Okay. Pero meron pa po akong gustong sabihin lang. Kasi Sige po. Go ahead. Opo. Nagkakaproblema daw minsan sa facial authentication. Kasi po kasama yan eh. When you apply, kasama doon sa i-authenticate na ikaw talaga yung nag-a-apply. Alam niyo po, para po sa proteksyon actually ng ating mga miyembro ang facial authentication. Kasi kung wala po yan, paano po kung may ibang nakahawak na inyong cellphone at nag-apply, di po ba? So gusto naman namin talagang decision nyo yan, inisip nyo na, okay, I will avail of this. So dapat po, mag-comply lang tayo. Minsan daw na kasi natatagalan dun sa facial authentication. Pero protection po yan ng ating mga miyembro when they avail. Ayun, okay. Sige po. Pero may mga huling paalala pa po bakit additional na information, Vice President Bensalida? Kasi ang dami kong mga kasamahan dito, hawak-hawak na yung mga cellphone nila. Okay, madali naman po. Kung hawak nyo ang inyong telepono, pumunta tayo sa GSIS Touch app. I-check na po natin kung alin doon sa mga loans natin ang eligible. Maaaring hindi lahat, maaaring lahat. At mag-decide tayo kung i-avail ko ba lahat ngayon, isang bagsak, or kalahati lang, or depende, 'di ba, sa ating pangangailangan. Tapos hanggang October 31, available po ang programang ito and it will be directly credited to your bank account. And pinakahuli, yung nabanggit kanina, wala po talaga tong interest, walang penalty na ipapataw para sa mga nag-avail. Palalawigin lang po ang pagbabayad, syempre, ng loan katumbas ng ilang buwan ninyong na-refund. Kung ang na-refund lang po, may mga cases po tayo, 3 buwan din yung i-extend ng inyong period to pay your loan. So yun po. And para po sa mga details, maraming alam po natin, we're very active sa ating Facebook page, ang GSIS official Facebook page. Sa email address po ng GSIS, gsis@gsis.gov.ph. And meron din po tayong dedicated na email, balikginhawa@gsis.gov.ph. Ito po, kung tungkol po ang katanungan natin sa Balik Ginhawa, dito po tayo mag-i-email at sasagutin po siya ng GSIS na mga agents na tinatawag namin na nakafocus talaga sa programang to. Kung number naman po ang kailangan, kung nasa Metro Manila, tumawag lang po sa 8847-4747. Madali pong tandaan. Okay, so yun po, sana po this is a very good program. Wala pong dito, walang hidden na cost or fee. Ang kailangan lang po ay isipin natin kung i-avail nyo ngayon na ba or later pa. We have until October 31. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po, Senior Vice President ng Luzon
group ng GSIS, Vice President Raquel de Guzman Buensalida, sa oras sa pinagkaloob niyo at sa mahalagang impormasyon tungkol po dito sa Balik Ginhawa 2 program ng GSIS. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat po. Maginhawang araw, maginhawang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig, Sir Ray. Maraming salamat at dyan po nagtatapos ang ating edisyon ng programang Global na Tayo. Good news para sa ating mga government employees, active at pensionadong mga government members. Ano po? Itong Balik Ginhawa program 2 ng GSIS. Walang walang interes. Walang interes dito sa loan na to. At it's very flexible. Pwede kang mamili doon sa mga loan, active loans na gusto mong isa-ilalim sa moratorium. Pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4, depende sa iyo. Depende kung qualified ka doon sa mga napili mo. So kung talagang nangangailangan po kayo ng financial assistance, immediate assistance, pwede nyo silipin itong Balik Ginhawa Program 2 ng GSIS. Punta lang kayo sa kanilang GSIS Facebook page at sa mga numbers na binanggit ni Vice President Buensalida. Okay, maraming salamat po sa lahat na sumubaybay sa atin mula Lunes hanggang Biyernes dito sa programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team mula sa ating production side, kasama natin sa araw na ito ang ating executive producer si Miss Drizzle Nanyong, of course katuwang din natin si Miss Stephanie Vicente. Sa Master Control, kasama natin si Milo Junela, katuwang din niya si Susan Aison. Sa Wirecast, of course, kasama natin si Hero, and syempre nagbibigay pugay din tayo kay Justin, although Justin has left the building to reach out further sa kanyang career. Good luck, Justin, and hope to see you soon. At syempre, kasama na rin natin yung bago nating katuwang, si JP. And of course, ang iba pa nating mga kasamahan, lalo sa Voice of America, sa pamamagitan ng kanilang mga shortwave facilities. Ito naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Antabayanan ang mga susunod nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ninyo ang ating English Service Program. Maghahatid sa inyo dyan si Mr. Leo Magpayo sa pamamagitan ng programang Dateline Malacanang. Muli po, maraming salamat. Have a nice day. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.